Ang ulan ng gabing iyon ay tila ayaw tumigil. Walang habas ang paghampas nito sa mga lumang bubong na yero sa isang makipot na eskinita malapit sa Magsaysay Avenue, Baguio City. Mula sa kwarto numero 9 ng boarding house, isang mainit at kakaibang amoy ang gumapang palabas, humahalo sa mamasa-masang hamog na nagpatayo ng balahibo ng sinumang makakaamoy. Ilang mga boarders na napadaan ang nagsabing nakarinig sila ng mahabang kaladkad, tila isang mabigat na bagay ang dahan-dahang hinihila sa basang sahig. Ang ilaw sa kwartong iyon ay nanatiling nakabukas. Ngunit walang narinig na kahit anong boses ng tao. Nang umihip ang hangin sa lusaw na kortina sa pasilyo, may nakakita ng maitim na likido na tumutulo mula sa sela ng pinto. At mula noon, ang maliit na eskinita ay hindi na tila tirahan ng mga tao, kundi parang bunganga ng kadiliman na naghihintay lumamon sa susunod na biktima. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, maglaan muna tayo ng sandaling oras para sa isang maikling panalangin at paghingi ng gabay mula sa may kapal. Sana sa pamamagitan nito, maging mas payapa ang ating mga puso at mapuno ng biyaya ang ating mga buhay. Ang ulan sa Baguio ng gabing iyon ay bumuhos na parang madilim na kortinang tumatakip sa buong kalangitan ng lungsod. Ang Magsaysay Avenue na karaniwang maingay ay tila naging madilim at mapanglaw. Nakatanglaw lamang ang mga kukurap-kurap na ilaw ng poste na tila malapit ng mapundi. Ang mga nagtitinda sa night market ay nagligpit ng maaga, at ang tunog ng ulan na humahampas sa mga yero ay nagparamdam na tila nasa ibang mundo ang paligid, basa, maginaw, at may itinatagong kung ano na hindi nakikita. Sa gitna ng mga taong nagmamadaling maglakad para makahanap ng masisilungan, may isang lalaking nagngangalang Rocco Panganiban. Isang lalaking nasa edad 30, may matipunong pangangatawan at laging tensyonado ang mukha. Ang trabaho niya sa isang katayan ng hayop sa La Trinidad ang dahilan kung bakit sanay ang kanyang katawan sa amoy ng dugo, tunog ng nag-uumpugang bakal, at lamig ng mga storage room. Ngunit dahil din sa rutinaryong iyon, ang buhay ni Rocco ay tila hindi higit pa sa paulit-ulit na mga araw na pare-parehong tahimik, mabigat at walang sinumang makausap. Kilalang tahimik si Rocco sa kanyang boarding house. Bihira siyang makitang umiti ng mga tao. Tuwing umaga, umaalis siya bago pa sumikat ang araw at umuuwi kapag madilim na ang langit. Para sa iba, siya ay parang anino na dumadaan lang. Pero nang gabing iyon, may nangyaring hindi inaasahan, isang bagay na nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay patungo sa pinakamadilim na lugar na hindi niya kailanman naisip. Sa isang sulok ng eskinita malapit sa palengke, si Fidel Arceo, isang binata na nasa edad 20 at nagtatrabaho sa isang simpleng kapihan, ay may bitbit na plastik na naglalaman ng tinapay at ilang kagamitan. Maamo ang kanyang mukha, palakaibigan ang ekspresyon, at kilala siyang madaling makisama kahit kanino. Maraming kapitbahay ang may gusto sa kanya dahil madalas siyang tumulong sa mga matatanda sa pagbubuhat ng gamit o simpleng bumabati ng may ngiti. Sa dilim at ulan, dala ni Fidel ang munting init ng pagiging makatao na bihirang makita sa eskinitang iyon. Pinagtagpo sila ng tadhana nang biglang huminto si Fidel sa tapat ng isang maliit na tindahan ng wood carvings. Yumuko siya para pulutin ang gamit na nahulog mula sa kanyang bag. At sa parehong pagkakataon, si Rocco na mabilis na naglalakad ay hindi siya napansin. Nagkabunggo ang kanilang mga katawan. Nahulog ang bag ni Fidel at ilang tinapay ang gumulong sa basang kalsada. "Sorry, sir. Pasensya na po talaga," sabi ni Fidel habang nagmamadaling pinupulot ang kanyang mga gamit. Si Rocco, na karaniwang matigas, ay yumuko rin para tumulong. "Ayos lang," maikli niyang sagot. Mababa ang kanyang boses pero hindi magaspang. Nang aksidenteng magkadikit ang kanilang mga kamay habang kinukuha ang parehong plastik, ngumiti si Fidel. Isang simpleng ngiti. Pero para sa isang tulad ni Rocco na bihirang makatanggap ng atensyon, ang ngiting iyon ay tila napakainit para palampasin. Tinitigan siya ni Rocco sandali. Tila hindi makapaniwala na may isang estranghero na magiging ganoon kabait sa kanya. Malinaw ang mga mata ni Fidel, hindi mapanghusga, walang halong hinala, ibang-iba sa tingin ng mga taong laging umiiwas sa kanya. Marahil dahil sa malamig na ulan o dahil sa katahimikan ng eskinita, kaya naging mas makahulugan ang maikling pag-uusap nila. Nakatayo silang dalawa doon ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Nagtanong si Fidel, "Dito rin ba kayo nakatira sa malapit, sir?" At sumagot si Rocco ng isang marahang tango.
Nagkwento ng maikli si Fidel tungkol sa trabaho niya sa CAF na nagsara ng maaga dahil sa sama ng panahon. Hindi nagtagal ang usapan. Walang mahalagang bagay silang pinag-usapan. Ngunit para kay Rocco, ang gabing iyon ay kakaiba. May kung ano sa mga mata ni Fidel, tulad ng isang taong totoong nakikita siya. Hindi lang ang kanyang malaking pangangatawan at masungit na mukha. At ang pakiramdam na mapansin ay umukit sa bahagi ng kanyang pagkatao na pinakatahimik. Bahaging sa loob ng maraming taon ay hindi nahawakan ni numan. Bago sila maghiwalay, may sinabi si Fidel habang nakatingin sa ulan. Palamig ng palamig dito sa Baguio, no, sir. Minsan nakakalungkot umuwi mag-isa kapag ganitong gabi. Ang pangungusap ay simple, pero para kay Rocco, tunog iyon ng isang taong direktang kumakausap sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit uminit ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib o kung bakit hinahabol ng isip niya ang anino ni Fidel. Kahit matapos na silang maglakad sa magkaibang direksyon. Nang gabing iyon, pagpasok niya sa kanyang masikip at mamasa-masang kwarto sa boarding house, ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ay lalong nagpahirap sa kanyang pagtulog. Sa labas, nanatiling madilim at basa ang mundo. Ngunit, sa pagkakataong ito, may isang maliit na bagay ang naiba. May nakakita sa kanya, may ngumiti sa kanya. Sinubukan ni Rocco na ipikit ang kanyang mga mata. Pero ang imahe ni Fidel ay ayaw umalis, ang ngiti niya, ang boses niya, ang paraan ng kanyang pagsasalita. At nang hindi niya namamalayan, may nagsimulang tumubo sa loob niya. Hindi lang kuryosidad, kundi pangangailangan. Pangangailangan na mapalapit, na hindi mawala ang kaisa-isang munting liwanag na sumulpot sa kanyang madilim na buhay. Ang hindi niya alam, ang pangangailangang iyon ay balang araw magiging takot, at ang takot na iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na bangin na kanyang tatapakan. Mula noong gabing maulan na iyon, ang buhay ni Rocco ay dahan-dahang nagbago ng hindi niya namamalayan. Pumasok ang bagyo sa mga linggong may pinakamalakas na buhos ng ulan, na nagmistulang ikinulong ang lungsod sa malamig na hamog at amoy ng basang lupa. Ngunit para kay Rocco, ang lamig ay hindi na pareho ng dati. May isang tao na nagbigay sa kanya ng dahilan para maghintay ng umaga ng may kaunting init, o kahit paano, iyon ang akala niya. Sa mga sumunod na araw, ilang beses niyang nakita si Fidel sa paligid ng eskinita. Minsan ay pauwi pa lang si Fidel galing trabaho, suot pa ang apron ng CAF na medyo basa na sa ulan. Minsan naman ay may dala siyang pagkain para sa matatandang boarders. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, laging bumabati si Fidel ng may ngiting magaan, tapat, at walang distansya. Sa mata ng iba, iyon ay karaniwang kabaitan lang, pero para kay Rocco, ang ngiting iyon ay parang munting lampara na tumatago sa makapal na pader ng pag-iisa na bumabalot sa buhay niya. Isang hapon nang bumuhos ng napakalakas ang ulan, tumakbo si Fidel palapit kay Rocco na nakaupo sa teresa ng boarding house habang inaayos ang swelas ng kanyang sapatos na pangtrabaho. Kuya Rocco, nilalamig ka dyan, pasok ka muna. Baka magkasakit ka, sabi ni Fidel habang pinapagpag ang tubig ulan mula sa kanyang buhok. Natahimik si Rocco sandali. Wala pang nagsabi sa kanya na tumigil sa pagtatrabaho, lalo na ang isipin ang kanyang kalusugan. Ang mga salita ni Fidel ay bago sa pandinig pero nakakagaan ng loob. Walang pag-aalinlangang umupo si Fidel sa tabi niya at naglabas ng 2 ensaymada mula sa kanyang bag, para sa iyo to, kuya. Nagkataong may sobra sa CAF kanina. Sayang naman kung itatapon. Tinanggap ni Rocco ang tinapay gamit ang naninigas na kamay. Hindi siya gutom pero ayaw niyang tumanggi. Salamat, maikli niyang sabi. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa bubong kaya kinailangan nilang lakasan ang boses para magkarinigan. At hindi may paliwanag kung bakit ang munting pag-uusap na iyon ay naulit kinabukasan. At sa susunod na araw at sa mga sumunod pa. Dahan-dahan. Ang relasyong nagsimula lang sa awa ay naging isang keterikatan. Nagsimulang mag-abang si Rocco sa oras ng uwi ni Fidel. Lihim niyang pinakikinggan ang tunog ng mga hakbang nito. Ang paraan ng pagkatok ni Fidel. Ang tunog ng tawa niya habang kausap si Aling Marina sa tapat ng sari-sari store. Para kay Fidel, normal lang ang lahat ng iyon. Mabait siya kahit kanino, pero iba ang nakikita ni Rocco. Sa loob ng ilang linggo, naging mas madalas ang pagtambay ni Fidel sa kwarto ni Rocco. Nagdadala ng pagkain, inumin o minsan ay para lang umupo at makipagkwentuhan.
Ang masikip na kwarto ay tila umiinit sa tuwing pumapasok si Fidel. Ang amoy ng ulan na kumapit sa kanyang jacket, ang tunog ng hininga niya, maging ang paraan ng pagtali niya sa basang buhok, ay nagparamdam na ang espasyong iyon ay hindi nahungkag. Isang gabi, dumating si Fidel na pagod ang mukha. Umupo siya sa sahig at sumandal sa pader. Pagod na ko, kuya. Ang daming makukulit na customer kanina, parang gusto kong matulog ng 2 araw, reklamo niya sabay tawa ng mahina. Nakatitig lang si Rocco. May kung anong kumurot sa dibdib niya nang makita si Fidel na ganoon, mahina, pagod, pero nakangiti pa rin. Nang hindi namamalayan, isinandal ni Fidel ang kanyang ulo sa balikat ni Rocco. Kuya, minsan pakiramdam ko ang ingay ng buhay, pero pag nakaupo ako dito, natatahimik ako. Ang word no. Napalunok si Rocco. Ang balikat na sa tagal ng panahon ay puro bigat ng trabaho lang ang pinapasan, ngayon ay naging sandalan ng isang tao. Masyadong malakas ang pakiramdam na iyon. Pwede kang pumunta dito kahit kailan. Sa wakas ay nasabi ni Rocco. Ang mga salitang iyon ay nagpangiti kay Fidel bago siya tuluyang nakatulidlit sandali. At sa loob ng utak ni Rocco, isang boses ang umalinggaw ng mahina. Huwag mong hayaang umalis siya. Ngunit ang munting liwanag na iyon ay nagsimulang magbago ng mapansin ng mga tao sa paligid ng boarding house ang kanilang pagiging malapit. Hindi alam kung sino ang nagsimula, pero lumabas ang mga bulong-bulungan sa tindahan, sa teresa, sa pasilyo. May nagsabing masyadong madalas pumasok si Fidel sa kwarto ni Rocco. May nagsabing nakikita silang umuuwi ng 10 oras ng gabi ng magkasama. May nagsabing nakitang nakasandal si Fidel sa balikat ni Rocco ng ilang beses. Ang mga tsismis na iyon ay nagpabalisa kay Rocco. Lagi siyang namumuhay sa ilalim ng mapaghinalang tingin ng iba. Pero sa pagkakataong ito, natatakot siya hindi dahil sa tingin na iyon, kundi dahil ang tingin na iyon ay nakatuon na rin kay Fidel. Kuya, bakit ang lungkot ng mukha mo? Tanong ni Fidel isang gabi habang kumakain sila ng pansit canton sa sahig. Matagal siyang tinitigan ni Rocco. Kung ano-ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Tumawa ng mahina si Fidel. Hayaan mo na sila. Hindi naman tayo nabubuhay para pasayahin sila. Pero hindi tumawa si Rocco. Para sa kanya, ang salitang ihayaan na lang pi ay hindi ganoon kadali. Kayang kunin ng mga tao ang lahat sa buhay niya. Trabaho, tirahan, katahimikan. Pero hindi si Fidel. Hindi ang kaisa-isang tao na nagparamdam na ang buhay niya ay higit pa sa pagtatrabaho at pagtulog. At ang isiping iyon ay lumago nang hindi niya mapigilan. Ang sukdulan ay nangyari nang makita ni Rocco si Fidel na masayang nakikipag-usap sa isang katrabahong lalaki. Nagtatawanan sila, naghahampasan sa balikat, at mukhang komportable si Fidel. Masyadong komportable. Matagal na nakatayo si Rocco sa malayo. Tumutulo ang ulan mula sa kanyang kapote, pero hindi siya gumagalaw. Parang pinipiga ang puso niya. Nanginginig ang katawan niya hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na mawalan ng isang bagay na hindi pa niya lubos na pag-aari. Nang sa wakas ay umuwi si Fidel ng gabing iyon, naghihintay si Rocco sa tapat ng kwarto. Saan ka galing? Patag ang boses niya, pero puno ng nagbabagang emosyon. Naningkit ang mata ni Fidel. Nagtataka. Sa trabaho. Bakit ganyan ka? Sino yung kasama mo kanina? Bumuntong hininga si Fidel. Naintindihan niya ang tono. Kuya, huwag kang ganyan. Nagkwentuhan lang kami. Wala lang yun. Pero nakita kitang tumatawa. Mukhang close kayo. Kuya Rocco. Lumambot ang boses ni Fidel pero may halong tensyon. Pwede naman akong makipagkaibigan sa iba. Hindi ako pag-aari ng kahit sino. Ang mga salitang iyon ay bumaon na parang mapurol na kutsilyo sa dibdib ni Rocco. Hindi pag-aari ng kahit sino. Patuloy ang buhos ng ulan, umaagos ang tubig sa sahig ng pasilyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rocco ang isang bagay na gumagalaw sa loob niya, madilim, mabigat at hindi makontrol. Isang munting bulong ang nagsabi, paano kung totoong umalis siya? At ang gabing iyon ang naging simula ng isang anino na lalamon sa lahat. Lalong lumakas ang ulan sa Baguio. Sa sumunod na linggo, ang langit ay kulay abo na tila ayaw magbigay ng liwanag.
At ang maalinsangang hangin ay nagpabaho sa mga lumang gusali sa eskinita ng magsaysay, amoy kulob sa likod ng tabing ng ulan. Ang relasyon ni Rocco at Fidel ay nagsimulang magpakita ng maliliit na lamat na dahan-dahang nagiging bangin. Mula noong gabing unang nagkaroon ng pagtatalo, tila dumistansya na si Fidel. Naroon pa rin ang palakaibigan niyang ngiti. Pero hindi na ito kasing tagal ng dati. Hindi na kasing sipag ang pagkatok niya sa pinto. Nabawasan na rin ang mga kwentuhan nila. Para sa ibang tao, normal lang iyon. Pero para kay Rocco, bawat maliit na pagbabago ay parang masong humahampas sa dibdib niya. Pinagmamasdan niya ang bawat hakbang ni Fidel, bawat ekspresyon, bawat kilos, at habang lalo niya itong pinapansin. Lalo niyang nararamdaman na lumalayo si Fidel. Sa loob ng masikip na kwarto na ang amoy ng kulob ay lalong tumatapang, nakaupo si Rocco habang nakatitig sa kanyang cellphone. 2 araw nang hindi dumadaan si Fidel. 2 araw na pakiramdam ay 2 buwan. Pero umuwi siya, narinig ko ang yabag niya, bulong ni Rocco sa sarili. Kabisado niya ang ritmo ng lakad ni Fidel, magaan, mabilis, medyo sumasayad dahil pudpud na ang sapatos. At nang gabing iyon, narinig ang mga hakbang na iyon, ngunit hindi kumatok si Fidel sa pinto niya tulad ng nakasanayan. Tumayo si Rocco, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Binuksan niya ng kaunti ang pinto at sumilip sa pasilyo. Kausap ni Fidel si Aling Merna ng mahina. Mukhang pagod ang mukha niya, pero hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa pag-iisip ng isang bagay na masyadong mabigat. Fidel, parang namumutla ka. May sakit ka ba? Tanong ni Aling Merna. Yumiling si Fidel. Hindi po, Nay. Kuma. Puno lang po ang isip ko nitong mga nakaraan. Ang daming kailangang isipin. Problema sa trabaho. Hindi po problema dito. Pinigil ni Rocco ang kanyang hininga. Nagpatuloy si Fidel sa mas mahinang boses. Gusto ko sanang lumipat ng kwarto, Nay. Baka lumipat na rin ng boarding house. Pakiramdam ni Rocco ay tinamaan siya ng kidlat. Agad na humigpit ang hawak niya sa seradura ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Lipat. Ang ibig sabihin ng paglipat ay paglayo. Ang ibig sabihin ng paglipat ay pagkawala. Ang ibig sabihin ng paglipat ay ang ngiting iyon, ang boses na iyon, ang init na iyon ay mawawala na. At isang sinaunang takot ang nagising sa dibdib ni Rocco, takot sa katahimikan, takot sa pagkawala, takot na bumalik sa pagiging taong walang halaga sa kahit sino. Nang gabing iyon, hindi natulog si Rocco. Nakaupo siya sa dulo ng kama. Nakabukas ang ilaw, nakatitig sa blangkong pader. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Ngunit mas maingay ang mga isipin sa kanyang utak. Bakit gustong lumipat ni Fidel? Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa selos na ipinakita niya? O dahil sa mga tsismis ng mga kapitbahay? Hindi siya aalis, bulong ng maliit na boses sa utak niya. Hindi pwede. Patuloy na umiikot ang kanyang isip mula sa isang pag-aalala, patungo sa isa pa hanggang sa mapatalon ang katawan niya dahil sa katok sa pinto. Tok-tok. Mabilis na bumangon si Rocco. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo doon si Fidel na basa ang mukha dahil sa ulan. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Paos ang boses ni Fidel. Pagod. Tumango lang si Rocco at nagbigay daan. Umupo si Fidel sa maliit na upuan malapit sa bintana na laging nakasara dahil tumutulo. Hinubad niya ang basang jacket. Pinagmasdan siya ni Rocco tulad ng lagi niyang ginagawa. Pero ngayong gabi may iba. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang taling hinihila ng sobrang higpit. Kuya Rocco, panimula ni Fidel sa mahinang boses. Pakiramdam ko. Masyado tayong nagiging malapit. Agad na nanigas si Rocco. Anong ibig mong sabihin? Mabigat ang boses niya. Hindi pwedeng lagi akong nandito. May sarili rin akong buhay. Ibang kaibigan. Naiintindihan mo naman, di ba kung bakit ko sinasabi to? Yumuko si Fidel, kinakalikot ang dulo ng jacket niya dahil sa kaba. Kasi nitong mga nakaraan, parang binabantayan mo ko. Ikaw mismo ang nakakakita. Hindi ako malaya. Kahit makipag-usap ako sa iba, nagagalit ka. Nag-aalala lang ako, mabilis na sagot ni Rocco. Alam ko. Pero yung pag-aalala na nakakasakal na.
Hinaplos ni Fidel ang mukha niya. Gusto ko ng espasyo para makahinga. Natahimik si Rocco. Mas malalim ang tusok ng mga salitang iyon kaysa sa inaakala ni Fidel. Kaya gusto mong lumipat. Mababa ang boses ni Rocco, halos parang ungol. Napalunok si Fidel bago dahan-dahang tumango. Sa tingin ko mas makakabuti iyon sa ating dalawa. Katahimikan. Ang ulan ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa yero. Walang gumagalaw sa kwartong iyon maliban sa isang bagay sa loob ni Rocco, isang bagay na madilim, isang bagay na ayaw makinig sa anumang rason. Bakit ngayon? Biglang tanong ni Rocco. Kasi ayokong mag-away tayo ng mag-away. Ayokong maging ganito ang relasyon natin. Ang salitang relasyon ay nagtulak kay Rocco na hawakan ang kanyang mga tuhod, sinusubukang pigilan ang pagsabog sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Fidel gamit ang matang tapat, pero puno ng munting takot na sinusubukan niyang itago. Kuya Rocco, hindi kita iniiwan. Kailangan ko lang ng distansya. Distansya, ulit ni Rocco. Mahina ang boses pero nanginginig. Kapag umalis ka, anong matitira sa akin? Natahimik si Fidel. Hindi pa niya naririnig ang ganoong tono mula kay Rocco. Ako. Gustong sumagot ni Fidel, pero nabubuhol ang mga salita niya. Humilig paharap si Rocco. Mag-isa lang ako. Fidel, alam mo yan? Ikaw lang ang may gustong kumausap sa akin. Ikaw lang ang nakakakita sa akin. Lalong naging balisa si Fidel. Kuya, huwag kang ganyan. Nakakatakot ka na. Ang salitang takot ay nagpatigas sa mukha ni Rocco. Takot ka sa akin. Kabado ang boses niya. Halo-halong emosyon at galit. Dahan-dahang tumayo si Fidel, sumandal sa maliit na mesa. Kuya, gusto ko lang. Gusto ko lang maging maayos ang lahat. Maayos? Tumayo na rin si Rocco. Maayos? Paano kung umalis ka? Umurong ng kalahating hakbang si Fidel, sumulong naman ng kalahating hakbang si Rocco, at lumiit ang distansya sa pagitan nila. Sa isang iglap, tila tumigil ang ulan sa labas, tila naglaho ang mundo. Ang natira na lang ay dalawang taong nakulong sa kanilang mga takot. Ang isa ay takot na makulong, ang isa ay takot na maiwan. Kuya, parang awa mo na, bulong ni Fidel. Halos mabasag ang boses niya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ang pangungusap na iyon ay parang nagsindi ng mitsa sa loob ng dibdib ni Rocco. Isang damdamin na hindi niya kayang kontrolin. Halo-halong sakit, panik, takot at galit. At sa puntong iyon, ang madilim na anino na dati bumubulong lang ay nagsimula ng kumalat. Naging mas masikip ang hangin sa maliit na kwarto kaysa dati. Hindi pa tapos ang gabing iyon, pero may bagay sa pagitan nila na nagsimula ng mawasak, dahan-dahan at wala nang balikan. Hindi pa tumitila ang ulan nang sa wakas ay lumabas si Fidel sa kwarto ni Rocco ng gabing iyon. Mabilis ang kanyang lakad, halos patakbo. Tila gustong lumayo sa kung anumang kakatapos lang mangyari. Nakatayo si Rocco na parang estatwa sa may pinto. Nakatingin sa likod ng binata na naglalaho sa kurbada ng eskinita. Nilamon ng tunog ng ulan ang lahat, pero sa tenga ni Rocco, patuloy na umaalingaw ang huling sinabi ni Fidel, Kuya, nakakatakot ka na. Ang mga salitang iyon ay parang pakong bumaon ng malalim, nagparamdam ng lamig sa buong katawan ni Rocco. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sumandal sa mamasa-masang kahoy nito. Mas tahimik ang maliit na kwarto kaysa dati. Parang hinigop ng boses ni Fidel kanina ang lahat ng natitirang init. Ang madilim-dilim na ilaw ay nakabitin sa kisame, gumagawa ng magaspang na anino sa pader. Umupo si Rocco sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Hindi pwedeng mawala siya sa akin. Kinabukasan ng umaga, mas malamig ang bagyo kaysa karaniwan. Bumaba ang hamog, binalot ang eskinita sa magsaysay na parang kumot na kulay abo na dumadagan sa paghinga. Nang umagang iyon, hindi nakita si Fidel. Karaniwan ay lumalabas siya para bumili ng pagkain o bumati sa ilang kapitbahay. Pero tahimik ang mga pasilyo. Tanging tunog lang ng mahinang ulan na pumapatak mula sa sirang alulod. Matagal na nakatayo si Rocco sa tapat ng pinto. Naghihintay sa tunog ng mga hakbang na kabisado niya. Pero hindi dumating ang tunog na iyon. Si Mang Jaime, isang lalaking may edad na nakatira 2 kwarto mula kay Rocco, ay dumaan habang may dalang sirang payong.
Tulog pa yata si Fidel. No, Rocco, bati niya ng may ngiti. Tumango si Rocco pero hindi niya maitago ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Mang James sandali. Mukhang pagod ka. May problema ba? Wala, mabilis na sagot ni Rocco. Masyadong mabilis. Hindi na nagtanong ang matanda. Pero tiningnan niya si Rocco ng maihalong pag-aalala bago naglakad palayo. Isinara ni Rocco ang pinto at umupong muli. Naghintay siya hanggang tanghali tapos hapon. Hindi sumupot si Fidel. Kahit boses mula sa kwarto nito ay hindi naririnig. Habang tumatagal, ang pag-aalala ay nagiging takot. At ang takot ay nagiging hinala. Sinasadya ba niyang umiwas? Ang tanong na iyon ay tumutusok ng mahina pero sigurado. Nang sumapit ang gabi, hindi na nakatiis si Rocco. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Fidel at tumayo sa tapat nito ng matagal bago kumatok ng mahina. Tok-tok. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas na ngayon. Fidel, nandyan ka ba? Tahimik pa rin. Naramdaman ni Rocco na pinapawisan ang kanyang mga palad. Idinikit niya ang tenga sa pinto. Walang boses, walang galaw, walang kahit ano. Galit ka ba? Basag ang boses niya. Katahimikan. Ang naririnig lang ay ang tunog ng ulan na pumapatak mula sa butas na alulod, bumubuo ng maliit na sanaw sa tapat ng pinto. Dahan-dahang hinawakan ni Rocco ang seradura, nakakunsi. Napalunok siya. May kung anong nanginig sa loob niya, halo-halong panik at masamang kutob. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto, pero patuloy siyang hinahabol ng isipin na iyon. Ayaw mawala. Aalis si Fidel at sa pagkakataong ito, walang kasiguraduhan na babalik pa siya. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang ikinikilos ni Rocco. Hindi pumasok sa trabaho ng ilang araw na sunod-sunod. Nagkulong siya sa kwarto, minsan nakabukas ang ilaw buong gabi, minsan patay lahat at nakaupo sa dilim. Nagsimula nang makapansin ang mga kapitbahay. Parang iba ang itsura ni Kuya Rocco, no, bulong ng isang babae kay Aling Marina. Parang taong may malalim na iniisip. Tumango si Aling Marina. Medyo nag-aalala ang mukha. Napansin ko rin, si Fidel bihira na ring lumabas nitong mga nakaraan. Nag-away kaya sila? Mabilis na kumalat ang munting tsismis at bawat tsismis ay lalong nagpapatensyon kay Rocco. Hanggang sa isang gabi nang muling bumuhos ng malakas ang ulan, nakita ni Rocco na sa wakas ay lumabas si Fidel ng kwarto. May dalang maliit na bag at payong ang binata. Malungkot ang mukha nito pero desidido. Tulad ng isang taong nakapagdesisyon na ng mahalagang bagay. Si Rocco na nakaupo sa teresa ay halos mapatayo. Kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Fidel, tawag niya. Nagulat si Fidel. Lumingon. Kuya Rocco. Hinawakan ng mahigpit ni Fidel ang tali ng bag niya. Pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Makikitulog lang ngayong gabi. Matagal na tinitigan ni Rocco ang bag, bakit kailangan ngayon? Kasi kailangan ko ng distansya. Kailangan natin ng distansya. Mas lumakas ang buhos ng ulan. Natabunan ng ingay ng ulan ang ilan sa mga salita ni Fidel. Pero malinaw ang ibig sabihin, gusto niyang lumayo. Tumayo si Rocco. Humakbang pasulong ng kalahati. Umatras naman si Fidel ng kalahati. Ang dalawang katawan ay parang magnet na nagtutulakan, hindi naghihilahan. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Rocco. Nanginginig ang boses. Kuya, hindi ako galit. Hindi ko lang kayang ganito ng tuloy-tuloy. Ganitong ano, Fidel, ganti ni Fidel. Matalas ang tingin pero puno ng lungkot. Masyado kang nakadikit sa akin. Pakiramdam ko binabantayan ako, nililimitahan. Umiling ng mabilis si Rocco. Natatakot lang akong umalis ka. Dahil mismo dyan kaya kailangan kong umalis, mahinang sagot ni Fidel. Pinigil ni Rocco ang hininga. Ang mga salitang iyon ay parang malaking masong humampas sa dibdib niya. Binuksan ni Fidel ang payong niya. Handa nang umalis. Fidel. Mahina ang boses ni Rocco. Halos mapatid. Huminto si Fidel pero hindi na lumingon. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, nanginginig na sabi ni Rocco. Kusa na lang lumabas ang mga salita nang hindi mapigilan. Bumuntong hininga ng malalim si Fidel,
boses na puno ng pagod at pagsuko. Kuya, wag mong sabihin yan. Parang awa mo na. Gusto ko lang na bumalik sa di. Tahimik. Pero para kay Rocco, ang pangungusap na iyon ay hindi katahimikan, iyon ay banta. Iyon ang katapusan. At lalong lumakas ang ulan sa Baguio. Tila nilulunod ang mga salita nila. Humakbang si Fidel palayo at naramdaman ni Rocco na gumuho ang buong mundo sa pekat na katahimikan. Isang madilim na isipin ang gumapang pasok sa kanyang utak. Kung aalis siya, mawawalan ako ng kaisa-isang dahilan para mabuhay. At ang isiping iyon ang magbubukas ng pinto patungo sa trahedya na kahit ang ulan sa Baguio ay hindi kayang hugasan. Mula ng gabing humakbang palayo si Fidel dala ang itim na payong, tila nagbago ang hugis ng mundo ni Rocco. Ang eskinita sa magsaysay na karaniwang maingay sa boses ng mga boarders ay nagmistulang mahabang pasilyo na nagbabalik lang ng eko ng ulan. Bawat patak ng tubig ay parang tumutusok sa balat. Bawat ihip ng hangin ay may dalang lamig na nagpapanginig sa katawan ni Rocco. Kahit laging nakakunsi ng mahigpit ang masikip na kwarto, hindi natulog si Rocco ng gabing iyon at ng sumunod na gabi. At sa sumunod na gabi, nakaupo siya sa sahig, yakap ang tuhod, nakatitig sa nakasarang pinto ng kwarto ni Fidel. Walang tanda ng buhay, walang tunog ng kutsara, walang yabag ng paa, walang lagitnit ng pinto. Tahimik. Sobrang tahimik. Umiikot-ikot ang isip ni Rocco parang sirang makina. Kailangan ni Fidel ng espasyo. Gustong umalis ni Fidel. Takot sa akin si Fidel. Paulit-ulit na humahampas ang mga pangungusap na iyon sa ulo niya hanggang sa matabunan nito pati ang tunog ng ulan. Sinabunutan ni Rocco ang sarili, sinusubukang palayasin ang mga boses. Pero habang lalo niyang sinusubukan, lalong pinupuno ng boses ang dibdib niya. Kinaumagahan, kumatok si Mang James sa pinto ni Rocco. Mahina pero tiyak ang boses. Rocco, hindi ka na naman pumasok. Hinahanap ka ng boss mo kanina. Binuksan ni Rocco ang pinto ng kaunti. Ang malalaki niyang mata ay mukhang lubog. Maputla ang mukha, magulo ang buhok. Masama ang pakiramdam ko, patag na sagot ni Rocco. Matagal siyang tinitigan ni Mang Jamie. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka ha. Tumango lang si Rocco. Tumalikod si Mang Jamie, pero bago siya umalis, huminga siya ng malalim at sinabing mahina, ang kwarto mo, Rocco. Medyo kakaiba ang amoy. Ano bang niluluto mo? Natahimik si Rocco. Nagpakulo lang ng buto-buto, mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Tumaas ang kilay ni Mang Jamie. Anong oras ka nagluto? Kagabi narinig kong may nahulog na kaldero. Isinara ni Rocco ang pinto nang hindi sumasagot. Taas-baba ang dibdib niya, maikli ang hininga. Nakatayo siya ng tuwid sa likod ng pinto ng ilang minuto bago tuluyang naglakad pabalik sa maliit na kusina. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang hawakan ng malaking kaldero na mainit pa kahit patay na ang kalan. Mula sa maliit na butas sa takip, lumalabas ang manipis at mainit na singaw. Ang amoy na iyon. Amoy na pilit niyang tinatakpan magdamag. Mainit, masangsang at mahirap ipaliwanag. Ang kwarto ni Rocco ay nagbago at naging parang pugad na binabantayan niya ng patayan. Laging natatakpan ng makapal na tela ang bintana. Hindi kailanman tuluyang pinapatay ang ilaw. Puno ang mesa ng mga basyong pinggan at baso na hindi na nahugasahan. Sa sahig, may mga bakas ng tubig na malabo pero kitang-kita. Sa sinumang nakapansin, paulit-ulit niyang nililinis ang kwarto, kinukuskos ang sahig, pinupunasan ang mesa, hinuhugasan ang kutsilyo hanggang sa mamula ang balat ng mga daliri niya. Sa tuwing pakiramdam niya ay malinis na, sasabihin ng isip niya, hindi pa, may natitira pa. At ulitin niya ang paghugas, pagkuskos, ng walang humpay. May isa lang na lugar na hindi na niya binuksan ulit. Ang kusina, ang masikip na kusina na ang pinto ay laging nakakunsi mula sa loob. Sa tuwing dumadaan si Rocco sa pintong iyon, raramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Tila may kung ano sa likod ng pinto na tumatawag sa kanya o sumisilip sa kanya. Isang gabi, narinig ang maliit na katok mula sa labas. Tok-tok. Muntik nang mapatalon si Rocco sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, pinipigil ang hininga. Dumating ulit ang katok, medyo mas malakas. Tok-tok-tok.
Rocco, buksan mo to, iho, boses iyon ni Aling Merna, ang may-ari ng tindahan sa dulo ng eskinita. Binuksan ni Rocco ang pinto ng kaunti. Bakit po, Nay? Niyakap ni Aling Merna ang sarili dahil sa lamig. Ang eskinita natin, kakaiba talaga ang amoy galing sa kwarto mo. Ano bang niluluto mo at amoy sa buong pasilyo? Parang amoy ng kung anong hindi normal. Agad na nanuyo ang lalamunan ni Rocco. Nagpakulo lang ako ng pagkain. Mabilis niyang sagot. Kumunot ang noo ni Aling Merna. Nagpakulo ng pagkain anong oras? Sabi ng kapitbahay kagabi binuksan mo iyong kalan hanggang madaling araw. Tahimik si Rocco. Tinitigan siya ng mas matalim ni Aling Merna. Pinansin ang nangingitim na ilalim ng mata ni Rocco. Ayos ka lang ba? Iba ang itsura mo. Isinara ni Rocco ang pinto nang walang sinasabi. Bumuntong hininga ng malalim si Aling Merna mula sa labas. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka, iho. Huwag mo kaming pag-alalahanin. Papalayo na ang mga hakbang, pero ang boses ay umaalinggaw pa rin sa tenga ni Rocco. Sa loob ng kwarto na lalong umiinit at nagiging kulob, kinuha ni Rocco ang notebook niya. Nakabukas ang gitnang pahina. Puno ang papel ng mga sulat na hindi maayos. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang. Ako ang mag-aalaga. Huwag niyo siyang kunin sa akin. Ang huling pangungusap ay mas madiin ang pagkakasulat. Malakas ang pagkakasulat hanggang sa halos tumagos ang tinta sa papel. Walang pwedeng kumuha kay Fidel sa akin. Nanginginig ang kamay ni Rocco, pero ang mukha niya ay tila kalmado. Kakaiba ang pagiging kalmado, tulad ng isang taong sa wakas ay nahanap na ang kaisa-isang sagot sa kaguluhan ng kanyang isip. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Lumilikha ng tuloy-tuloy na tunog parang libu-libong karayom na tumatama sa yero. At sa gitna ng tunog ng ulan, samar na naririnig ang ibang tunog. Tunog ng kumukulong tubig mula sa nakakunsing kusina. Nakaupo si Rocco sa sulok ng kwarto. Nakatingin sa kawalan ang mga mata, pero nanginginig ang mga labi na parang may ibinubulong. Akin siya, akin siya. Akin siya. Ang dalawang salitang iyon ay umalinggaw sa maliit na kwarto, tinatabunan ang mga natitirang katinuan sa sarili ni Rocco. At mula sa likod ng pintong nakasarang mabuti, muling gumapang ang mainit na aroma. Lumabas, sa pagkakataong ito ay mas pekat, mas matapang, mas masangsang. Amoy na hinding-hindi magkakamali. Amoy na magtatanong sa buong eskinita ng magsaysay kung ano ba talaga ang nangyayari sa kwartong iyon. Muling binalot ng malakas na ulan ang eskinita sa magsaysay nang sumapit ang gabing iyon. Gabing tila mas mahaba at mas madilim kaysa karaniwan. Mula nang maamoy sa buong pasilyo ang mainit na aroma galing sa nakakunsing kusina, naging balisa ang mga boarders. Nagtatanungan sila sa isa't isa nang hindi naglalakas loob na lumapit. At habang nangyayari iyon, sa loob ng kwarto numero 9, nagpapabalik-balik si Rocco sa paglalakad parang leon na nawawala sa sarili. Hindi na niya alam kung gaano katagal nang hindi umuuwi si Fidel. Isang araw, 2 araw, baka 3. Lahat ng oras ay naghalo-halo sa isang makapal na hamog. Ang alam lang niya ay isang bagay, hindi bumalik si Fidel. At ang kwarto ay tila mas walang laman kaysa dati. Tumayo si Rocco sa tapat ng pinto ng kusina, idinikit ang tenga sa mamasa-masang kahoy. Mula sa loob ay may naririnig na mahinang tunog tulad ng patak ng tubig na tumatama sa bakal. Ang mabagal na ritmo ay nagpataas ng balahibo niya. Hinawakan niya ang seradura, pero agad na binawi ang kamay. Ang pintong iyon ay naging hangganan na siya mismo ay takot lagpasan. Para sa'yo to lahat, Fidel, bulong niya na halos hindi marinig. Sa labas, may tunog ng mga hakbang na papalapit. Isang binatang boarder, si Bembol, ang nag-aalangan na kumatok sa pinto ni Rocco. Kuya Rocco, ang tapang na ng amoy. Nag-aalala kaming lahat baka kailangan mong buksan ang bintana, si. Umalis ka. Mabilis na putol ni Rocco. Nagulat si Bembol. Kuya, seryoso to, yung amoy. Sabi ko umalis ka. Mas malakas na ang boses ni Rocco. Nanlalaki ang mata na parang nasusukol. Umatras si Bembol na may tensyon sa mukha. At tumakbo pabalik sa dulo ng pasilyo kung saan nagtitipon ang ilang boarders. Muling uminit ang bulong-bulungan.
Pero wala nang naglakas loob na kumatok ulit. Nang tumahimik ang paligid, isinara muli ni Rocco ang pinto at niyakap ang ulo. Bakit lahat nakikialam, bulong niya. Naglakad siya papunta sa maliit na mesa at kinuha ang notebook. Pahinang puno ng sulat na magulo. Lahat tungkol kay Fidel, tungkol sa takot na mawala, tungkol sa pag-aalaga, tungkol sa hindi pagpayag na kunin siya ng kahit sino. Ang mga pangungusap ay parang orasyon na nagpapahigpit sa liig niya, nagpapasikip sa dibdib niya. Biglang nagbago ang tunog ng buhos ng ulan sa labas, naging mas malakas. At sa gitna ng tunog na iyon, may narinig si Rocco, isang bagay na hindi dapat nandoon. Mga hakbang, mabagal na hakbang palapit sa kwarto ni Fidel. Mabilis na lumingon si Rocco, parang tumigil ang puso niya. Lumapit siya sa pinto ng kwarto ni Fidel at tumingin sa ilalim, may samar na liwanag na tumatago sa sela ng pinto. Tila may tao sa loob. Fidel, bulong niya. Walang sagot. Idinikit niya ang tenga sa pinto. Halos lunurin ang tunog ng ulan sa alulod ang lahat. Pero sigurado si Rocco na narinig niya ang singhot ng hiningang nahihirapan, putol-putol. Fidel, umuwi ka na. Nanginginig ang boses niya. Wala pa ring sagot. Pinihit ni Rocco ang seradura, nakakunsi. Nanigas ang katawan niya. Hindi tubig ulan. Hindi tulo ng bubong. Ang kulay ay mas pekat, mas mabigat, mas dayuhan. Umatras si Rocco ng paika-ika, nanginginig ang katawan. Hindi totoo to, hindi ka. Tinitigan niya ang pinto ng kusina, tapos ang pinto ng kwarto ni Fidel. Dalawang pinto, dalawang sikreto, dalawang tuldok na parang pumipiga sa dibdib niya. At sa sandaling iyon, may gumuho sa loob niya. Lahat gumuho. Tinakpan ni Rocco ang kanyang mga tenga, paulit-ulit na bumubulong. Gusto ko lang na manatili siya dito. Gusto ko lang na manatili siya dito. Sa labas, nagsimulang tumawag ang mga boarders kay Aling Merna dahil lalo nang tumutusok ang amoy. At sa loob, alam ni Rocco na ang gabing ito ang magiging huling gabi. Hindi na niya kayang takpan ang katotohanan. Ang tunog ng mga hakbang ng tao ay palapit na ng palapit sa pasilyo. May bulungan. May katok sa pinto. May tono ng panik. Nakatayo lang si Rocco. Dahan-dahang hinawakan ng kaliwang kamay niya ang susi ng kusina. Ang kanang kamay ay nakahawak sa seradura ng pinto sa harap. At alam niya na pagdating ng bukas ng umaga, wala na siyang maitatago pa. Lalong lumakas ang katok sa pinto sa harap. Dinig na dinig sa manipis na pader ang boses ng ilang boarders na nagtitipon sa pasilyo. Aling Merna, lumalala yung amoy, hindi na to normal. Parang galing sa kwarto ni Rocco. Subukan niya tawagin ulit. Naninigas si Rocco sa gitna ng kwarto niya. Ang ilaw na malamlam ay sumasalamin sa mukha niyang maputla. May mga matang mapula na tila halos wala ng laman. Alam niyang pipilitin nilang pumasok kapag hindi siya sumagot agad. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang seradura. Tok tok tok. Rocco, buksan mo to, emergency to. Tense ang boses ni Aling Marna. Huminga ng malalim si Rocco, sinusubukang ayusin ang mukha. Binuksan niya ang pinto ng kaunti, nag-iwan ng maliit na siwang. Kitang-kita ang nag-aalalang mukha mula sa labas. Kuya, ang baho ng kwarto mo. Ano ba talagang niluluto mo? Tanong ng isang kapitbahay na may tonong naghihinala. Wala to, sagot ni Rocco. Patag ang boses. Masama lang ang pakiramdam ko. Sumilip ng kaunti si Aling Marina sa loob. Rocco, hindi to amoy ng pagkain. Ito. Mas kakaiba to kaysa doon. Agad na isinara ni Rocco ang pinto. Halos ibinalibag niya ito. Biglang tumahimik ang pasilyo ng ilang segundo bago muling narinig ang bulong-bulungan. Pabilis ng pabilis, papanipanik na. Isinara niya. May mali dito. Tumawag na lang tayo ng pulis. Dahan-dahang umatras si Rocco. Taas-baba ang hininga. Ang salitang pulis ay nagpanginig sa katawan niya. Niyakap niya ang ulo, sinusubukang harangin ang mga boses sa labas. Pero habang tumatagal ay lalong lumilinaw ang boses. Tok tok tok. Nakikiusap kami kuya, buksan mo ang pinto. Kung hindi, tatawag kami ng kinaukulan. Lalong nanginig ang kamay ni Rocco. Tinitigan niya ang dalawang pinto sa harap niya.
Ang pinto ng kusina na nakakunsi at ang pinto ng kwarto ni Fidel na naglalabas pa rin ng samar na amoy. Ang dalawang pinto ay parang dalawang matang nakabantay sa kanya. Dumadagan sa dibdib niya hanggang halos hindi siya makahinga. Biglang may malakas na boses mula sa labas. Pulis! Sige na! Tumawag na ko! Sigaw ni Bembol. Nanigas si Rocco. Ang boses na iyon ay parang kampanang hudyat ng katapusan ng lahat ng sikreto niya. Naglakad siya papunta sa kusina. Nanghihina ang tuhod. Ang susi sa kamay niya ay malamig at basa ng pawis. Hinawakan niya ang seradura ng pinto ng kusina pero hindi binuksan. Mula sa likod ng pinto, lalong sumangsang ang mainit na aroma. Nakakanasusuka. Fidel, bulong ni Rocco na basag ang boses. Gusto ko lang na manatili ka dito. Katahimikan. Tanging tunog ng ulan at kabog ng dibdib niya. Tok tok tok. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang katok, mas tiyak, mas formal. Sir, mga pulis po kami. Pakibuksan po ang pinto. Tumingala si Rocco sa kisam. Nanginginig ang talukap ng mata niya. Alam niyang tapos na ang lahat. Wala nang oras para maglinis pa. Wala nang oras para burahin ang anumang bakas. Wala nang oras para panindigan ang kwentong binuo niya sa isip niya. Sa paugoy-ugoy na lakad, pumunta siya sa pinto sa harap. Nang bumukas ang pinto, 2 pulis at ilang boarders ang nakatayo sa masikip na pasilyo. Kumukurap ang ilaw sa pasilyo at ang amoy mula sa kwarto ni Rocco ay agad na sumingaw palabas. Napatakip ng ilong ang isa sa mga pulis. Anong nangyayari dito? English panganiban, tanong ng isa sa mga pulis, si Inspector de Mayuga, sa tonong matigas pero kalmado. Hindi sumagot si Rocco. Isang manipis na patong ng pawis ang lumabas sa noo niya. Gumala ang mata niya pakaliwa papunta sa pinto ng kusina tapos mabilis na bumalik sa sahig. Tinakpan ni Aling Myrna ang bibig niya. Pakicheck po, sir. Hindi po normal to. Sumenya si de Mayuga sa kasamang pulis, inspeksyonin ang buong kwarto. Pumasok ang pulis. 3 hakbang pa lang, huminto na siya. Lalong tumapang ang amoy sa loob ng kwarto. Halo-halong init, sangsang, at isang bagay na hindi maipaliwanag. Sir, nakakunsi ang pintong to. Report ng pulis sabay turo sa pinto ng kusina. Tinitigan ni de Mayuga si Rocco. Pwede ba naming buksan? Hindi sumagot si Rocco. Nakatayo lang siya. Dahan-dahang gumuwang ang katawan niya tulad ng taong babagsak at hihimatayin. English panganiban. Mas matigas na ang boses ni de Mayuga. Kailangan naming buksan ang pintong ito. Sa wakas ay naglabas si Rocco ng paos na boses na halos pabulong. Huwag. Tumahimik ang pasilyo. Lahat nanigas. Bakit huwag? Lumapit si Inspector de Mayuga. Tinakpan ni Rocco ang mukha gamit ang 2 kamay. Nagsimulang manginig ang balikat niya. Basag ang boses dahil nasa loob. Tapos natahimik siya. Hindi na tinuloy, hindi na kaya. Mabilis na sumenya si de Mayuga. 2 pulis ang sumulong at puwersahang binuksan ang pinto ng kusina. Napasigaw si Rocco. Huwag! Huwag! Bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang liwanag ng pasilyo at inilawan ang masikip na kwarto. At sa loob ng ilang segundo, napuno ng sigawan ang maliit na pasilyo. Wala nang maitatago pa. Pagkabukas ng pinto ng kusina, sumalubong sa masikip na pasilyo ang mainit at mamasa-masang hangin. Ang masangsang na amoy ay agad na pinuno ang kwarto, amoy na nagpatigas sa lahat, nagpatakip ng ilong, at nagpaatras ng ilang hakbang. Pinigil ng pulis na nagbukas ng pinto ang hininga niya, nanlaki ang mga mata. Napakalinis ng maliit na kwarto. Sobrang linis para sa isang kusina ng lumang boarding house. Makintab ang sahig, walang mansa ang mesa, at sa gitna ng kwarto ay nakatayo ang isang kalan na may malaking kaldero na medyo nakabukas ang takip. Naglalabas ng manipis na singaw. Maingat na pumasok si Inspector de Mayuga. Lumilikha ng maliit na tunog ang bota niya pagtapak sa sahig na basa pa. Lumapit siya sa mesa, pinansin ang ibabaw nito na mukhang bagong kuskos ng paulit-ulit. Bakit napakalinis ng kusina, bulong niya. Itinuro ng isang pulis ang lababo.
Ilang kutsilyo ang maayos na nakasalansan sa rack, malinis, makintab. Walang kahit anong mansa ng pagkain. Masyadong maayos para sa isang taong sinasabing may sakit. Sir Di Mayuga, biglang namalat ang boses ng pulis. Mailaman ang kaldero. Lumapit si Inspector Di Mayuga at gamit ang gloves, dahan-dahan niyang inangat ang takip ng kaldero. Pag-angat ng takip, umakyat ang mainit na singaw. Dala ang matapang na amoy bakal. Natahimik ang lahat. Namutla ang mga mukha, nanlaki ang mga mata. Isa sa mga pulis ang nagtakip ng bibig. Halos masuka. Mabilis na ibinalik ni Di Mayuga ang takip ng kaldero, huminga ng malalim. Tiningnan niya si Rocco nang may tingin na nagbago na ng tuluyan, hindi na lang basta hinala, kundi puno ng pagkaalerto. Elvis, panganiban, mababa ang boses niya, matigas. Anong ginagawa niyo dito? Nakatayo lang si Rocco sa pinto parang estatwa. Gumedjiwang ang katawan, blanko ang mata. Tulad ng isang taong matagal nang hindi natutulog, gumalaw ang mga labi niya ng mahina, halos walang boses. Gusto ko lang siyang manatili dito. Bulong niya. Napasigaw ng mahina si Aling Merna, tinakpan ang bibig. Ilang boarders ang umatras ng malayo, dumikit sa pader ng pasilyo. Naging magulo ang paligid. Ang bulungan ay naging totoong takot. Kunin niyo siya, utos ni Di Mayuga. Lumapit ang dalawang pulis. Pero nang subukan nilang hawakan siya, umatras si Rocco. Nanginginig ng malala ang katawan. Huwag niyo akong hawakan, sigaw niya. Binabantayan ko lang siya. Gusto niyang umalis. Hindi niyo ba naiintindihan? Humakbang palapit si Di Mayuga. Mas kalmado ang boses pero matalim. Elvis, panganiban. Ano ang nasa loob ng kaldero? Umiling si Rocco. Tapos tumango, tapos umiling ulit parang taong nakulong sa sariling pag-iisip. Tinakpan ng kaliwang kamay niya ang tenga, nilamukos ng kanan ang damit. Sabi niya aalis siya. Basag ang boses. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang hayaang umalis siya. Hinawakan ng mga pulis ang magkabilang braso niya at sa pagkakataong ito ay hindi na nanlaban si Rocco. Nanghina ang katawan niya. Nawala ang lahat ng lakas. Tila gumuho na sa wakas ang lahat ng pinipigil niya. Tumingin siya sa direksyon ng kaldero sa kusina. Nangingilid ang luha sa mga mata. Gusto ko lang siyang manatili sa malapit. Mahina niyang bulong. Yun lang. Sumenya si Di Mayuga na isecure ang lugar. Tumawag agad ng soko. Huwag gagalawin ang kahit ano bago sila dumating. Ilang boarders ang nagsimulang umiyak. Ang iba ay nagdadasal. Nagbago ang paligid at naging halo-halong panik at takot na nakakasakal sa maliit na pasilyo. Habang inilalabas si Rocco sa kwarto, lalong lumakas ang ulan sa labas. Hinahampas ang yero parang libu-libong maliliit na suntok. Wala pa rin si Fidel. Walang bakas niya sa pasilyo, sa pinto ng kwarto, o sa halamanan sa harap. Pero ang natagpuan sa kusina ay higit pa sa sapat para maintindihan ng lahat. Si Fidel. Malamang hindi na siya babalik kahit kailan. Tinitigan ni Inspector Di Mayuga ang kusina na nakabukas pa ang pinto. Umaakyat pa rin ang manipis na usok mula sa malaking kaldero. Madilim ang tingin niya, mabigat, at puno ng mga tanong na iisang tao lang ang makakasagot. At ang taong iyon, si Rocco, ay kalalabas lang dala ng nanginginig na kamay at blangkong mata. Tila ang buong mundo sa paligid niya ay wala na. Hindi pa tumitigil ang ulan nang dalhin si Rocco sa istasyon ng pulis sa Baguio. Matapos ang paunang pagsusuri, nakaupo siya sa interrogation room na madilim-dilim. Isang dilaw na ilaw ang nakabitin mismo sa taas ng ulo niya. Lumilikha ng madilim na anino sa pader. Nakaposas ang mga kamay ni Rocco. Pero hindi siya nanlalaban. Mula nang umalis sa boarding house. Ang mga hakbang niya ay walang laman, parang gumagalaw ang katawan ng walang kaluluwa. Pumasok si Inspector Di Mayuga na may dalang folder. Dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan silang dalawa sa tahimik at nakakabahalang kwarto. Umupo si Di Mayuga sa tapat, matagal na tinitigan si Rocco bago nagsalita. Elvis, panganiban, sabi niya ng mahina pero may diin. Natagpuan namin ang kusina niyo sa kahina-hinalang kondisyon. Kailangan niyong ipaliwanag ang nangyari. Hindi sumagot si Rocco. Hindi nakafocus ang mga mata.
Nakatitig sa sahig na parang may hinahanap na wala naman doon. Humilig paharap si Di Mayuga. Fidel Arceo. Huli siyang nakitang pumasok sa kwarto niyo. Nasaan siya ngayon? Ang pangalang iyon ay nagpakibot kay Rocco tulad ng taong tinusok ng karayom. Nagsimulang manginig ang mga labi niya. Binabantayan ko siya. Bulong niya. Binabantayan? Matalim siyang tinitigan ni Di Mayuga. Panganiban, paano niyo siya binabantayan? Wala kaming nakitang Fidel sa boarding house. Mariing ipinikit ni Rocco ang mga mata tila gustong isara ang lahat ng alaala. Pero lalong humampas ng malakas ang mga alaalang iyon, ang pagod na tingin ni Fidel. Ang tunog ng ulan. Ang amoy ng kusina. Ayaw kong umalis siya, sabi niya sa basag na boses. Binuksan ni Di Mayuga ang ilang litrato mula sa crime scene. Hindi litratong bastos, kundi litrato lang ng kusina, malaking kaldero. Kutsilyong malinis at makintab, sahig na madulas, pero sapat na para anginigin ang sinumang nakakaalam ng ibig sabihin nito. Panganiban. Mahinang sabi ni Di Mayuga. Anong ginawa niyo? Hinawakan ni Rocco ang posas ng sobrang higpit hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri niya. Naipit ang hininga, nanginig ng pino ang katawan. Ang tunog ng ulan sa labas ay may ritmo. Hinahampas ang tenga niya parang tunog ng kampana ng kamatayan. Nangako siya na hindi aalis, ani Rocco ng mahina. Pero nagsimula siyang matakot. Gusto niyang lumipat, gustong lumayo sa akin. Hindi sumingit si Di Mayuga. Alam niyang ang susunod na pangungusap ang magiging susi. Dahan-dahang iminulat ni Rocco ang mga mata, nangingilid ang luha sa paningin. Pero hindi dahil sa iyak, kundi parang taong sumuko na sa katotohanang siya mismo ang naglibing. Nang gabing iyon pumunta siya, nag-away kami. Sabi niya kailangan niya ng espasyo. Na gusto niyang lumayo sa akin. Yumuko si Rocco, paliit ng paliit ang boses. Pakiramdam ko gumuho ang mundo. Kinatok ni Di Mayuga ng mahina ang ballpen sa mesa. Anong nangyari pagkatapos? Mahabang katahimikan. Hirap na lumunok si Rocco. Hinawakan ko siya, nanginginig ang boses. Gusto ko lang na manatili siya doon. Gusto ko lang napakinggan niya ako. Tapos, tinulak ni Di Mayuga. Nanlaban siya. Dumilat si Rocco. Ngayon ay puno ng takot na hinaluan ng pagsisisi na napakalalim. Nagpanik ako. Ako. Ang salitang iyon ay nakabitin sa ere, isang itim na ulap na hindi na kailangang ipaliwanag ng detalyado. Alam ni Di Mayuga, alam ni Rocco, tanging ang huling pangungusap na lang ang natitira. Hindi ko kayang hayaang umalis siya. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Inayos ni Di Mayuga ang mga papeles. Matigas ang mukha pero hindi galit. Marami na siyang narinig na pag-amin. Pero ito. Iba ito. Ito ay pag-amin ng taong masyadong matagal na nalunod sa sarili niyang takot. Panganiban, dahan-dahang sabi ni Di Mayuga. Alam niyo ba na ang ginawa niyo ay kumitil ng buhay ng tao? Nanginig si Rocco tapos tumango ng napakahina, galaw na halos hindi makita. Alam ko, bulong niya. Pero akala ko kapag nilinis ko ang lahat, kapag inayos ko. Mananatili siya doon. Hindi siya mawawala. Isinara ni Di Mayuga ang folder. Wala na si Fidel. Panganiban, matigas niyang sabi. At simula ngayon, hindi na maitatago ang katotohanan. Pumapatak ang ulan mula sa bubong sa labas. Hinihila ang paligid para maging mas mabigat. Yumuko si Rocco, bumagsak ang balikat, tila gumuho ang buong katawan. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, totoong namulat siya na tapos na ang lahat. Kinaumagahan, nanatiling kulay abo ang langit ng Baguio. Nang mapuno ng tao ang sala ng Baguio Regional Trial Court, ang kaso ng pagkawala ni Fidel Arceo ay usap-usapan na ng buong lungsod sa loob ng ilang linggo. At sa araw na ito, lahat ay naghihintay sa katapusan ng kwentong nagpakilabot sa masikip na eskinita ng magsaysay. Si Rocco Panganiban ay nakaupo sa upuan ng nasasakdal na may posas ang kamay. Mukhang mas payat ang katawan, maputla ang mukha, at ang mga lubog na mata ay hindi na nagpapakita ng galit o takot, ang natira na lang ay kahungkagan. Mula nang umamin sa istasyon ng pulis, halos hindi siya nagsasalita.
Kahit nang pagharapin sila ng pamilya ni Fidel sa proseso ng reconstruction, yumuko lang siya at hindi naglakas loob na iangat ang mukha. Sa unang hanay, nakaupo ang nanay ni Fidel na hawak-hawak ang lumang panyo. Mukhang tumanda ang mukha niya kaysa dati. Tila ang isang gabing pagkawala ng anak ay nagnakaw ng maraming taon sa buhay niya. Nakatuon ang tingin niya kay Rocco, pero hindi puno ng galit tulad ng iba, kundi malalim na lungkot lang. Hindi masukat. Pumasok ang hukom sa loob ng korte, kumatok ng maso, at nagsimula ang sesyon. Binasa ng prosecutor ang mga pangyayari sa matigas na boses. Walang anumang emosyonal na paghinto, ang relasyong lalong nagiging hindi maayos, ang tumataas na pagkabalisa ni Rocco. Ang gabing nag-away sa masikip na kwarto. Ang pagkawala ni Fidel. Ang nakakunsing kusina. At sa huli, ang nakakakilabot na natuklasan sa maliit na boarding house. Ang ginawa ng nasasakdal ay nagpapakita ng matinding pagkontrol at mapanganib na aksyon na nagdulot ng pagkawala ng buhay ng biktima, ani ng prosecutor. Pagkatapos, sinubukan ng nasasakdal na pagtakpan ang kanyang ginawa sa paraang labis na nakakabagabag. Tumahimik ang buong korte. Sinubukan ng abogado ni Rocco na magbigay ng depensa. Idiniin na si Rocco ay may kasaysayan ng pagiging mapag-isa, malalim na pagkabalisa, at takot sa pagkawala na nagpa-unstable sa isip niya nang mangyari ang krimen. Wala siyang intensyong manakit sa simula, sabi ng abogado. Ngunit ang biglaang aksyon dulot ng psychological pressure ay nagpabago sa sitwasyon patungo sa trahedya. Pero magaan ang argumentong iyon kumpara sa mga ebidensya. Tinawag si Inspector de Mayuga bilang saksi. Sa kalmadong boses, ipinaliwanag niya ang natagpuan sa kusina, ang kondisyon ng kaldero, kutsilyo, at ang kwartong sobrang linis. Lahat ng bagay na nagpapatibay sa konklusyon na sinubukan ni Rocco na burahin ang mga bakas. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Di Mayuga ay nagtulak sa nanay ni Fidel na kagatin ng madiin ang kanyang panyo, pinipigil ang pag-iyak para hindi mabasag ang katahimikan ng korte. Nang dumating ang pagkakataon ni Rocco na magsalita, dahan-dahan siyang tumayo. Nakatingin sa kanya ang buong kwarto. Ako, paos ang boses niya, halos hindi marinig. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Natakot lang ako nung sinabi niyang aalis siya. Naramdaman ko na. Walang laman ang mundo. Lumunok siya ng laway bago nagpatuloy. Nasira ko ang lahat. Alam ko. Pero talagang ayaw ko lang siyang mawala sa buhay ko. Walang mahabang depensa, walang pagtatangkang manisi ng iba. Tanging pagsisisi na nabitag ng huli na ang lahat. Nang umupo siya muli, ang buong korte ay muling lumubog sa mabigat na katahimikan. Nag-usap ang mga hukom ng ilang sandali bago muling umupo at kumatok ng maso. Sa pagsasaalang-alang ng lahat ng ebidensya at testimonya. Nagpasya ang korte na ang nasasakdal na si Rocco Panganiban ay papatawan ng mabigat na parusa ayon sa batas, kaugnay ng aksyong nagdulot ng pagkawala ng buhay at pagtatangkang magtago ng ebidensya. Umalinggaw ang tunog ng maso. Umiyak ang nanay ni Fidel sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paglilitis. Pumikit si Rocco at sa isang saglit, gumwang ang katawan niya na tila guguho. Nang matapos ang sidang, nagsimulang umalis ang mga tao sa kwarto na may malulungkot na mukha. May ilang bumubulong, may ilang bumubuntong hininga na hindi makapaniwala. Sa labas, nagsimula na namang bumuhos ang ulan. Manipis pero malamig. Tila pati ang langit ng Baguio ay nararamdaman ang bigat ng kwentong kakatapos lang isara. Inilabas si Rocco ng mga gwardya. Habang dumadaan sa pasilyo, lumingon siya minsan sa direksyon ng bintana, sa direksyon ng pumapatak na ulan. Marahil nakita niya muli ang anino ni Fidel sa basang gabing iyon. Ang unang mainit na ngiti na bumati sa kanya sa maliit na eskinita. Ang ngiti na kalaunan ay naging simula ng pagkawasak. Sa likod, nakatayo ang nanay ni Fidel, tahimik na nakatingin sa likod ni Rocco nang walang galit. Tanging isang mahinang bulong ang narinig. Sana hindi na lang kayo nag-iisa. Patuloy ang buhos ng ulan. Binabasa ang bakuran ng korte. At ang kwentong isinilang mula sa katahimikan ng dalawang tao ay nagtapos hindi sa sagot, kundi sa sugat na matagal na mananatili sa lungsod ng Baguio.